Good morning! Welcome to El Paraiso. This is Doc Del once again. So medyo matagal na hindi na po tayo nakapag-update sa El Paraiso, but this time I will give you an update. But before that, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos na may kaugnayan sa pag-aalaga at pagtatanim ng orchids, you will be notified right away. So this time, titingnan natin kung ano ang mga pagbabago na nangyari ngayon sa El Paraiso, kasi dati lahat ng aking mga banda ay idinikit ko sila sa kaimito, so star apple, ito yung dati na kanilang dinikitan, at ngayon temporarily gumamit ako ng kawayan para magkaroon sila ng bagong ugat, kasi yung mga star apple na dinikitan ko sa kanila dati ay nasira na. So kung tingnan ninyo yung kanyang mga puno, marami na siyang mga lumot, at saka yung iba talaga natumba na kasi yung kanyang puno ay medyo nasira na. So ngayon, ang ginawa ko ay make an alternative na para magkaroon sila ng mga bagong gamot. So kaya ang ginawa ko ngayon ay idinikit ko muna sila sa mga bamboo, itong kawayan. So according to one of my friends na si Sir Pagal, sa kanya, based sa kanyang experience, maganda naman daw po ang kinalalabasan sa kanyang mga banda na nakadikit sa kawayan. So this time, so talagang kung ating titingnan po, talagang bago sila lahat. Ang aking mga dendrobiums ay inilipat ko na dito kasi talagang pumapayat na po sila kasi wala na silang nutrients na nakukuha doon sa kawayan na dati kong dinidikitan. And then sa medyo napakatagal na po na panahon na hindi ako nakabisita dito sa El Paraiso, medyo nagdampo ang aking mga green babies. So ngayon, for 1 month, consecutively talagang binibisita ko sila after I decided to re-engineer my El Paraiso. So today is Sunday, and then isang buwan na po sila, isang buwan na po sila na nakadikit sa mga kawayan. So tingnan natin kung ano ang mga pagbabago na mayroon sa kanilang health. So for example, this one, this is a what we call this one, this is a dendrobium, and then if you try to look at this, napaka-healthy na po ng kanyang rooting system. Meron na po siyang mga root tips na lumabas. Yung iba, nagpapatuloy pa po sila ng pagkakaroon ng kanilang mga ugat. So kung inyong titingnan, tinanggal ko na po yung net doon sa pinakaibabaw kasi dati this is the place of my strap leaf banda. Alam nyo naman, yung strap leaf banda ay hindi siya ganun ka ganda kung we will expose them doon sa sun. So kaya dito, yung aking mga strap leaf banda, kasi unti-unti na po silang tumanda and then kakaunti na lang po sila. So I give this space para doon sa aking mga common bandas na makikita natin sa ating paligid, locality. So merong tirete, yung iba, okay. So ito yung kadalasan na banda na makikita natin sa ating paligid, sa mga bahay-bahay. Yung iba nga nagzo-zoning para makakuha sila ng mga bagong variety ng banda. So here, talagang I cut them doon sa mga kaimito na aking nilagyan sa kanila, and then I am happy to give you an update. Tingnan niyo sila. After 1 month of having or transfer them, nilipat ko sila dito, talagang nagkaroon sila ng mga napakahilting ugat. Unti-unti na pong dumikit
yung mga bagong ugat na lumabas sa aking mga banda. No, alam nyo, majority of them talagang nagkaroon sila ng bagong ugat because after 1 week of re-engineering, no, kasi nung idinikit ko sila, hinayaan ko lang sila, yung ginawa ko lang, no, dilig-dilig para hindi naman sila ma-dry yung kanilang mga dahon. However, after 1 week, binigyan ko sila ng anaa. No, yung anaa is a rooting hormone na talagang napakaganda po sa kanilang sa mga orchids na magkaroon sila ng mga bagong ugat. O, tingnan nyo, no? Talagang, no, the root tips are coming out para magkaroon sila uli ng mga bagong bulaklak. So, at this point, they are now surviving. No, they are now surviving yung iba. Okay, so tingnan niyo, oh, no? So, hindi kasi maganda na after after na maidikit natin sila sa mga kahoy, hindi rin po maganda na bigyan natin agad-agad sila ng rooting hormone. So, ang ginawa ko, so after 1 week kasi this is actually, that was Sunday na talagang nilipat ko sila. And then after a week, pagka Sunday, I provided them the rooting hormone. So tingnan nyo ang kinalalabasan, no? So napakarami na pong ugat na talagang halos dumikit na po doon sa kawayan. And then yung iba, nagkaroon na ng spikes, meron ng mga bagong, may mga spikes, and then yung isa talaga, nag-bloom, nag-bloom ang kanyang flower after I place them in the bamboo stick. Okay, so tingnan ninyo, napakarami na po ang kanyang ugat. So this one, tingnan ninyo, ito yung this is a fire orchids. If this is fire or this, hindi ko na talaga matandaan, because medyo matagal na po talaga tayong hindi nakabisita, and then some of the names of these orchids nakalimutan na po. Pero tingnan ninyo, I think if this is not fire orchids, this is a, anong tawag dito, yung so for those na nakakita dito and then merong alam sa pangalan, tingnan nyo ang kabuuan. Okay, so meron na po siyang mga bagong ugat at saka nakadikit na po siya doon sa kay Mito. So if you try to look at this, hindi ko pa siya pinalitan, hindi ko siya nilipat sa bamboo stick or bamboo kasi healthy pa naman po yung kanyang kahoy. Pero I am happy to let you know na talagang napakaganda po ng kanyang mga rooting system. So this is also a fire tree, this is a fire tree, not fire tree but fire orchids as well, sorry. And then tingnan ninyo, okay, napaka-healthy na po ng kanilang mga rooting system. So mula nung inilipat ko sila sa mga kawayan and then binigyan ko sila ng rooting hormone, meron na po silang mga bagong ugat, So ito lang po talaga yung ginawa ko sa kasalukuyan, sa ngayon. Tingnan nyo, napakaganda po ng kanilang rooting system. Okay, so hindi ako nag-regret na talagang pinutol ko sila. Kumbaga, if you try to look at this, nagsimula na naman ako kasi kung hindi ko yon ginawa, it might be now mauubos talaga yung aking mga banda dito sa Il Paraiso. And then napakarami na po ng kanilang mga ugat, so at least they are now start reviving, at saka siguro mga 1 month, mga 2 months, 3 months, they will start now, majority of them will be giving spikes, and then they will be starting to bloom, and mabago muli ang mukha ng Il Paraiso. Alam nyo, yung iba talaga, I am sad to tell you, kasi yung iba talaga parang halos lahat ng kanyang mga dahon katulad nito ay on the brink of death, parang andun na sila, malapit ng mamatay. Okay, so tingnan ninyo ito, ganito na po ang nangyari sa kanila.
maliban po sa parating umuulan dito sa Il Paraiso or dito sa lugar namin. So this is also one of the reasons na talagang maging dahilan, no, na magkaroon sila ng crown rot, magkaroon ng virus and everything. Pero sa ngayon, no, I am so happy kasi unti-unti po silang nagkaroon ng mga bagong ugat. No, mula nung pinutol ko sila, at saka talagang tinanggal ko yung mga old na mga pinagdikitan sa kanila, mga kaimito. So nagsimula na po sila ngayon na magkaroon ng mga bagong ugat. So I want you to see, no, ito po yung mga dating pinaglagyan ko sa kanila. So tingnan nyo, no, talagang hindi na po maganda kasi unti-unti nang nasira ang katawan ng kahoy. So kaya ito ang dahilan na instead na tataba sila, no, wala ng sapat na nutrients, kasi aside from that, hindi na sila nabigyan ng pagkain, no, hindi na po ako nakapagbigay sa kanila ng fertilizer kasi nga madalang na akong makakapunta dito sa Il Paraiso. But this time I have to commit, no, talagang I will give time for my green babies, no. Okay, tingnan ninyo ito, no. So talagang napakaganda na po ang kinalalabasan mula nung inilipat ko po sila doon sa mga kawayan. O tingnan nyo, napakaganda po ng kanyang rooting system. No, at saka parang lumuwag po, no? Lumuwag po ang garden. Pero yun nga, no, talagang parang nagsimula ako talaga sa no, parang I started na naman, pero I don't care kasi ang maganda, I could be able to revive all my green babies here at Il Paraiso, no? So, okay, no? One more thing, tingnan nyo, no? Ito yung aking native na Cattleya. But then, after I transfer, no, her dito sa kawayan, o tingnan nyo, nagkaroon siya ng spike. Di ba maganda? Okay, no? So, next update, I will give you, no, this time, I will give you more updates so that yung mga mahilig talaga sa panghahalaman, pagtatanim ng orchids, no, they could be able to start and revive their interest. Okay, so, at this point, ito lang po yung aking pwedeng maibigay. So, more updates will be coming so that my YouTube community, no, my YouTube community will be able to be happy kasi bumalik na po si Doc Del sa pag-a-update ng Il Paraiso. But of course, pasensya po kasi, no, ito na po ang bagong mukha. Talagang nagsimula na naman tayo. But then no, walang iwanan po, and keep on watching my videos, my updates. And I promise and I commit that we will be having more updates starting today. Thank you so much for watching. God bless everyone and stay safe.